Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Ang Golden State Warriors ngayon ay nasa likod na nga ng mga team na tulad ng Philadelphia 76ers, Miami Heat at Cleveland Cavaliers sa agawan para sa 4-time league MVP and soon to be 42-year-old LeBron James. Kaya naman sa palagay nga ng Warriors ay kailangan pa din nilang makuha si Anthony Davis upang makumbinse si LeBron na sila ang piliin kaysa sa tatlong team na nabanggit natin. Well, ayon nga kay Shams ng ESPN ay sinusubukan nga ng Warriors sa makuha si Anthony Davis ngayon, subalit napakatindi nga daw ng presyo na hinihingi ng Washington Wizards bilang kapalit ni Anthony Davis. Ito nga daw ay ang multi-time All-Star Jimmy Butler, multiple first-round draft picks, multiple second-round draft picks at multiple pick swaps. Ito nga ang gustong kapalit ng Wizards para sa player na hindi pa naglalaro sa kanila ng kahit isang game man lang. Kung gagawin nga ito ng Warriors para lang makumbinse si LeBron, 3 to 5 years from now ay tiyak na isa nga sila sa mga pinakamahinang team sa buong NBA. Dahil malabo na nga na tumagal pa si LeBron, Curry at Draymond Green ng 5 taon sa liga. Habang si Anthony Davis naman ay napaka-injury prone na nga nito ngayon, what more nga in 5 years from now. Kaya naman may chance silang magkampiyon kapag nakuha nila si Anthony Davis at LeBron James. Subalit sulit nga bang isugal dito ang buong future ng team mo? Dahil mauubos nga ang kanilang draft picks at very likely ay may 1 o 2 taon lamang sila na championship window. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay tamang desisyon para sa Warriors na i-trade ang lahat ng draft picks na ito para kay Anthony Davis with the hopes na mahihikayat nito ang all-time scoring leader ng NBA LeBron na kumampi sa kanila? Ngayon ay tumungo naman tayo sa ilang minor news. Opisyal nang binitawan ng Denver Nuggets ang Lithuanian big man Jonas Valanciunas dahilan kung bakit free agent na ito. Si Valanciunas nga ay disente pa naman ang pinakita last season bilang backup center ni Nikola Jokic. Kaya naman very interesting nga na ang galaw na ito mga kaibigan ay ginawa ng Nuggets. Dahil may talent nga siya na pang starting caliber pa din, sadyang kakampi niya lang nga at kaposisyon ng 3-time league MVP Nikola Jokic, kaya naman kinakailangan niya namang galing sa bench. Tiyak na madaming team nga ang maghahabol sa kanya. Ito nga ay kung nais lang manatili sa NBA dahil andun nga mga rumors na plano na niyang bumalik sa Europe, kung saan mas madaming minutong may lalaro niya at kung sakali nga ay dito na niya gustong tapusin ang kanyang basketball career. Habang si Larry Nance Jr. naman ay pumirma na nga ng 1-year $4 million contract sa Indiana Pacers. Ngayong babalik na nga si Tyrese Haliburton sa team ay tiyak nga na magagamit niya as a love partner ang high flyer na tulad ni Larry Nance Jr. na hindi na lamang dunker ngayon, bagkus na develop na din nga niya ang kanyang outside shooting. Habang mananatiling nasa NBA si Mo Bamba matapos itong pumirma ng 2-year contract upang manatili sa Utah Jazz. Isa sa mga bust nga sa kanilang draft class noon, subalit nananatili siyang may team sa NBA bilang backup center o backup ng backup center. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?